Sinuspinde ng NBA si Paul George ng nasa 25 games without pay dahil sa violation ng anti-drug program ng liga. Base kasi kay Paul George, inadmit niya na nagkamali siya sa pag-take ng improper medication para sa kanyang mental health issue. Kaya pala si Embiid, nagsalita na agad nung nakaraan na diretso sa front office ng Sixers na parang may pinatatamaan. Si PG nag-a-average ngayong season ng 16 points, 5 rebounds, 3 assists, 1 steal, 42 and 38% sa loob yun ng 30 minutes sa nakaraang 27 games. Expected na makakabalik si Paul George March 24. Based naman kasi kay Embiid, umiiwas ang Philadelphia sa tax. Parang lahat naman ata gustong umiiwas dun na sana maiwan di umano ang core team or core player dahil may pag-asang manalo. Prior pa kasi sa announcement ng NBA kay PG, meron kasi mga player sa Sixers ang posibleng matrade dahil sa tax. Na hindi rin kasi makagawa ng big time reinforcement sa trade ang Philadelphia dahil sa contract. At ang isang pinakamalaki doon na hindi nga maglalaro si Paul George. Dahil naman nasuspinde si PG, mawawala ng 11.7 million sa kanyang kontrata. Pero makakabawi naman ang Sixers ng 5.8 million sa kanilang tax at magkakaroon sila ng credit. Na pwede nilang ma-retain si Kelly Oubre Jr. na may average ngayong 14 points, 3 rebounds at 1 steal. Meron pa siyang 49 and 36%. Kasama pa doon si Quentin Grimes at Andre Drummond sa deadline. Sila kasi yung nasa trade block ng Philadelphia. Isa sa tatlong player na yan ang kasamang pwedeng maalis sa Sixers pag umabot na yung deadline mismo. Kasama pa doon si Jared McCain. Pero dahil nga hindi naasang nasuspinde si PG, pwede magbago ang isip ng Sixers na hindi bitawan yung tatlong player. Bukod pa doon, si Giannis ang isa sa mga gusto niyang team na puntahan Philadelphia. Ito kasi yung nasa wishlist niya based sa mga insider. Interesado kasi si Giannis na makakaduo si Tyrese Maxey. Magkakaroon kasi ng malaking salary dump ang Sixers dahil kay Paul George. Pero wala namang report na interesado ang Sixers na makuha si Giannis dahil meron silang Joel Embiid. Si Steph naman, last game nagkaroon ng injury versus Detroit na muntikan pa sana magkaroon ng comeback kaso hindi na kinaya. Magkakaroon ng 3 days na pahinga yung Golden State bago sumabak versus sa Sixers na based naman kay Steve Kerr, walang malalang injury na kuha si Steph. Sumasakit lang yung tuhod. Kasunod kasi nung game versus Sixers, susunod na makakalaban nila Phoenix Suns kung saan mismong deadline na. Si Draymond Green naman, busy rin sa mga podcast niya. Sinabing parang hindi siya takot matrade dahil part naman yun ng business. Nakapaglaro na siya sa Golden State ng 14 years at may 4 na championship kaya hindi siya nag-aalalang matitrade. Mali pala, hindi siya nag-aalala na matrade. Kahit wala si Butler ngayong season, kung makukuha kasi ng Golden State si Giannis at may iwan si Butler at pwede maging trade package talaga doon si Draymond parang salary dump, meron pa kasing next year. Malaking kontrata rin naman kasi yung mabubuo kay Draymond at Kuminga. Yun kasi ang best option ng Golden State para maging contract filler dahil sinabi rin naman ng GM ng Golden State hindi sila interesadong i-trade ngayon si Butler. Inumpara naman ni Steve Kerr dati si Kuminga kay Giannis. Pero kaya malakas ang loob ni Draymond dahil meron siyang player option. Kapag na-trade siya paalis ng Golden State at napunta sa ibang team, pwede niyang i-decline yun. Ganyan din kasi yung ginawa dati ni Draymond Green nung pipirma siya ng panibagong kontrata at naunahan niya nun si Klay Thompson. Nag-decline agad siya at na-retain ng Golden State. Dati parang pinagtatawanan si Kuminga kasi sinabi niya gusto niya maging all-star at malaking kontrata. Sa ibang team nga lang ngayon. Pero parang ang kumukonsinte kay Kuminga si Joe Lacob na naniniwalang magiging all-star siya sa Golden State. Pinipigilan ni Joe Lacob na matrade si Kuminga paalis ng Golden State at si Steve Kerr naman sinabing iniintay niya makabalik si Kuminga galing injury. Sa ngayon, walang team ang merong malaking interest kay Kuminga. Ang problema pa ni Kuminga kahit matapos ang season na to sa Golden State, ang decision pa rin kung bibitawan yung next year contract niya ang team. Minsan nakakaawa na rin yung player gusto na lumipat pero laging sinusugarcoat tapos ibabang kulang din. Kaya lalong bumababa ang value nitong si Kuminga. Bukod pa doon, based sa mga insider, naging interesado ang Golden State na makuha si DeAndre Hunter na nasa track ng Lakers. Siya kasi yung 3&D player na nasa market na mababa yung kontrata at pwede makapag-build ang Golden State kaso kaagaw nila yung LA.
Para kasing walang indication ng Golden State na gusto nilang mag-upgrade. Kasi kung meron, mag-move on sila kay Giannis dahil mahirap makuha si Giannis at apektado yung lineup talaga nila. Pati yung future draft picks.